Kwentuhan nyo lang po kami, paano po ba ang naging kwento ng SGBCI? Bagong pintura po itong ating pulpit at siguro someday magiging pet fix na yan. Ano na yan? Saan na yan? Ang worship po ay nangyayari kapag tayo ay tumungo at lumuhod sa paanan ng Diyos. For every man shall bear his own burden. This is a personal responsibility. The law of Christ. Ang naging kwento ng SGBCI, ito ay nag-umpisa doon sa ating church doon sa BCA, Baptist Churches in Arabia. At nagsimula ito noong si Pastor Nilo ay binigyan ng commission ng church para maging missionary pastor. At ayun, dahil ako'y naunang mag-exit sa kanya from Saudi Arabia, nag-message sa akin at ang sabi niya nga ay magdatayo daw tayo ng mission dito sa Imus. Kasi ang gusto niya, yung mga umuwi na member ng BCA, pag-uwi ng Pilipinas, ay meron church na atinan na mission na atinan. At ang naisip ko, sabi ko, meron pastor dito magandang kalsada, yung Daang Hari, na malaking kalsada ito at mabilis yung travel time kasi maganda na yung mga kalsada. Pupunta tayo dun sa unang lugar na hinanap namin ni pastor, pinunta namin ni pastor para maghanap ng mauupahan na place para sa mission. Si pastor mabilis maglakad yun saka ang lalaki na hakbang nun kaya ako talagang napagod ako kasusunod, ang laki kasi na hakbang nun kaya mabilis yung maglakad. Pasok tayo sa loob para makita ninyo kung gano'n yung kalaking space. Susunod na mga na linggo, nagbisikleta ako, humanap ako, umiikot ako. Tapos yun, may nakita akong isang bagong gawa na building. Hindi naman building kasi parang up and down So sa taas, sa baba, tindahan, and then sa taas, yung bagong gawa na isang malaking kwarto. So ayan, dito na tayo sa Pasong Buaya Ilaya daw to, sabi nila. Dito nagsimula yung ating unang mission. Nakausap ko yung may-ari at napag-alaman ko na Baptist din sila. Tapos ang blessing dito, parang yung paupa nila doon ay 7,000 yata. Pero nasabi ko gagawin namin kasing parang mission house ng isang Baptist church. Ganun ba? O sige, kunin nyo na lang ng 6,000. So yun yung blessing. Tuwang-tuwa si pastor, sabi niya, amen, blessing yan, praise God. Sabi niya, titingnan natin, sama ako, tapos kausapin natin yung may-ari. So ito yung ayan yung ating bagong mission house. Yan, kami nag-umpisa. At ito yung sinasabi ko na mga hagdan, yung mga bata na taga-kapatiran naglalaro dyan. Tapos yung mga senior, nahirapan silang umakyat. Tapos dumadami na tayo. Kaya napilitan kaming maghanap ng bago.
record means to be a witness. That is testify, literally or figuratively, to dictionary definition. Charge, give evidence. You give evidence. Bear record. Have or obtain good, honest report. Mga ilang taon din kami naging mission doon sa lugar na yon, and then naging problema, lumipat kami ng lugar doon sa may Passport, Bayang Pag-asa. Papunta naman tayo doon sa pangalawang mission house, yun sa may Abad. Kaya naman napuntahan natin yung lugar na yan kasi nagbigay kami ng trucks. Tapos ayun, nakita namin yung bakante na medyo malaki yung space. Tapos may parking, tapos walang hagdan. Kaya yung mga seniors hindi na mahirapan. Ayun na, ito na yung ating pangalawang mission house sa Gabriel Street. Ito ay Abad Street yan. Abad Street corner Gabriel. So corner na corner yung ating church. Naging problema lang natin dito, sumikip na tayo, tapos yung parking natin. At saka kapag meron tayong event, hindi tayo kasya dito, kaya yung basketball court dyan, kita nyo yung basketball court dyan, yun ang ginagamit natin. Ilang beses na rin tayo nagkaroon ng event na ginamit natin yung basketball court kasi nga dito masikip tayo. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. I want to go there. As pang-blessing doon, ang upa na ang paupa ng may-ari ay 8,000. Nung nalaman niya na gagamitin namin as a church, sabi ko kasi meron kaming doon yung parang mission. So ililipat namin dito kasi iniisip na marami na po yung member namin. Sabi ko doon sa may-ari, malay mo someday, Lord willing, maging church ito. Ayun, natuwa yung nagpapaupa. Binawasan ulit ng 1,000. Kaya ang naging renta natin doon ay 7,000. So yun yung blessing. Laging may dinadala tayo doon sa mga lugar na yung mga may-ari ng bahay ay may mabuting kalooban na binibigyan tayo ng discount. Ligaya ng buhay, siya'y manunubos mo. Ayun, nung nandito na tayo sa Bayang Pag-asa Phase 40 na yan, lumalaki na, dumadami na mga member. Tapos yun, napag-usapan na kailangan bumili na ng sariling property. At sa tulong din ng ating sending church sa Saudi Arabia, ang BCA, at saka yung sama-samang pagtutulungan dito sa Imus, nakalikom ng sapat na halaga. At nakabili ng lupa. Yan, dito na nga tayo sa Evangelista compound na ito. At ang may-ari nito, ang nagturo sa atin dito sa lugar na ito, ay yung isa sa anak noong unang-una nating inupahan doon sa yung nasa taas yung bahay, sa may malapit sa kapatiran. Yung unang-una nating inupahan na building ay yung anak niya na nakaibigan ni Pastor Nilo. Siya yung nagturo sa atin din para magkaroon ng makalipat tayo dito. Ay sabi niya, Pastor, meron pong binebenta yung kapatid ni Papa doon sa may Evangelista compound. Ito na ngayon sa likod ng Shell. Ayun, yun na yung naging umpisa. Tapos nabili yung property,
and then sa pagkilos ng Panginoon sa puso ng mga kapatiran, nakalikom ng pondo, nagkaroon tayo ng building. Unti-unti na yung building natin na yan to. Unti-unti na rin nagpa-progress at malapit na rin matapos sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng ito ay nagsimula sa desire ng ating pastor na magkaroon ng mission sa Pilipinas, desire ng mga kapatiran sa Saudi Arabia, sa BCA, na kapag uuwi sila ay gusto nila yung may church din na the same faith and practice na aatinan. Yun nagsimula yun sa sa pag-ibig ng nilagay ng Diyos sa puso ng mga kapatiran ng mga mananampalataya. Kaya ngayon, yan, meron na tayong building dito. At dumadami na tayo. Ang nagiging problema naman natin ngayon ulit, parking na naman. Kasi sa biyaya ng Panginoon ay halos wala tayong problema sa transport ministry. Dahil halos lahat ng family may mga sasakyan. Kaya yun. Ngayon ay kung loobin ng Panginoon na itong ilalim ng building ay maging parking space, o di kaya ay loobin ng Panginoon na mabili natin yung kabilang side. So hindi na tayo magkakaroon ng problema sa parking. Kahit na dumami pa ang members at magkaroon pa ng maraming mga sasakyan, hindi na natin paproblemahin ang parking. So yun yung naging umpisa ng ating church.